kulay-kulay. Wala pong dilaw, walang pink, walang pula. Iisa po ang ating adhikain Pwede po na pakihawak sa- i-impeach si Sara Duterte. Walang iba. So ngayon, i-set aside muna natin ang ating mga differences, mga kababayan. Dito muna tayo sa ating layunin. Diba, Culex? Yes, pwede mong practice tayo, English, Practice tayo. Pag sinabi kong Sara Duterte, sabihin nyo, impeach. Ayan. Pag sinabi kong impeach, Sara Duterte. Nandiyan na pala ang ating mga kasamang Magdalo Party List. Ayan. Challenge po natin. Magdalo. Party list. Mamaya, nandito si dating Senador Antonio Trillanes. Maganda talagang nagsasama-sama mga Pilipino, di ba? Yan. Walang kulay-kulay ito. Sabi ko nga mga kababayan, nung ako'y nagsa-live sa aking page, may nagsasabi, may kasama ba kayo dyan na medyo kumakaliwa? Ang sabi ko naman, wala po dito mga kaso, kumakaliwa ka o dito ka lang sa kanan. Wala pong kaso yan. Basta iisa ang ating adhikain to impeach Sara Duterte! Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Sara Duterte! Impeach! Di ba? Nagkakaisa na tayo. Mamaya darating din. Kung may kanan, may kaliwa, may sentro. Darating Si Congresswoman Fran Castro. Di ba? Nagsasama-sama na tayo. Para mawala na yung impacto. Kung panahon ng eleksyon, tayo nagbabagulan at nag-aaway. Ngayon po ay isa-set aside natin yan. Matured na po tayo, di ba? Yes! Okay. So naniniwala ba kayo dyan? Mga kababayan, matured na tayo. At ang layunin natin ngayon ay alisin sa katangkulan ang isang vice-presidente na wala namang karapatan na maging vice-presidente dahil siya ay Magnanakaw! Mamaya, paano pa lang yan? Intro pa lang to, no? Oo. At least, pakilala natin, isa siguro. Ako kasi yung iba kilala ko. Pero bago ang lahat, Sige. ang isang mga gawain, naniniwala po tayo na wala itong gabay, no? Sa Panginoon natin sa langit kung wala po tayong prayer. Kahit na tayo nagrarally, kailangan pa rin natin magdasal sa ating Panginoon. Ngayon, wala yung nakatoka, sino pa po ang gustong mag-volunteer? Sino ang gustong magdasal? Kayo po, sir. To be the prayer po, hingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Pagkatapos po ng prayer, yung doon sa may music, national anthem po. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami na andito sa lugar na ito upang hilingin sa inyo na ang isang opisyal na tulad ni Sara Duterte ay dapat pong maalis sa aming pamahalaan. Gabayan niyo kami, Panginoon, ingatan niyo kami sa aming patuloy. Nawa, Panginoon, dinggin niyo po ang aming panalangin na isang tulad ni Sara Duterte na hindi karapat-dapat sa aming pamahalaan ay ma-impeach mo sa lalong madaling panahon. Gabayan niyo kami, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen! Amen. Okay. Ngayon, National anthem. sinalatin tayo. National anthem po. Pambansang awit. Yun ano si nanay Yun. Pero po yung ating pambansang awit, inaantay po namin. Sa
Mabuhay ang Pilipino! Yan. So ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan ko, ang ang panimulang salita, nandito na kaya siya? Mensaheng panimula. Siya po ang National External Vice President ng Bunyog Party List. Walang iba kundi si Engineer Maria Belinda Cebalya. Anak-takan ko na dyan. Nandito na po ba siya? Nandiyan na announcing, nandiyan na si Atty. Ricky Esorecto. Tumutan niyo! Yan ha. Ang daming pansyadori dito. Ang dami. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello, kumain na ba kayo? Congratulations po sa ating lahat. Nagkakaisa sa iisang hangarin. Wala tayong titingnan kung anong kulay, ano ang ating mga ideolohiya. Ang mahalaga sa atin kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Kaya congratulations sa ating lahat at sama-sama tayo. Ituloy natin na manindigan para sa tama. Ang mga vloggers na iba-iba ang kanilang sinuporta nung nakaraang eleksyon at ang Bunyog Pagkakaisa Party ay may iisang layunin. Gusto natin na ituloy iproseso ng Kongreso ang inihain na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang ating adhikain ngayon kasi sobra na. Huwag nating papayagan pa natin ng isang opisyal na ating inihalan. Pinagkatiwalaan natin. Ngayon ay sinisira ang ating tiwala at ayaw sagutin ang ating mga katanungan kung ano ang nangyayari sa pondo ng bayan. Papayag ba tayong ganon? Kaya po, ang solusyon, Sara Duterte! Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat! Ngayon naman, mga kababayan, ay tawagin natin walang iba kundi isang environmentalist, Bunyog Party, walang iba kundi si David Angelo D. Saglit po, magkabaliktad yung ating ano. David D. Angelo. Yan, nandito na pala sa tabi ko. Uwi na ako, maliit pa ka lang. Grabe maklarin ako, no? Eh, kumain na ba? Kumain na ba kayo? Ako hindi pa rin kumakain. Nagkambak pa ako. Tapos pa ng pagkain. Mahihirap. Mahihirap yung nagrarali dito. Walang pagkain. Pero alam ko ba mga kababayan, unang-una makakaligtasan hapon po sa inyong lahat. Pagbati sa iba't ibang sektor, sa Bunyog, party list ang ating partido sa pagtunggo sa Senado. Ang Magdalo, nakasama ko yan nung ilalabanan ang tiwaling gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo. Para ngayon, ilalabanan din natin ang tiwaling nakaupo sa pwesto. Si David Angelo po, naging palang DepEd Secretary. Si Sara Duterte ang panawagan ko na resign. Bakit? Bakit mo ilalagay sa DepEd? Wala namang alam. Diba? Ang gusto pa naman, national security. Diba? Isa nga yung threat sa national security.
Alam niyo mga kababayan, sasabihin nila, bakit si Sara Duterte lang ang iniimbestigahan? Ang problema, may nagsabi na naagawan ng hopya. Ang sabi ng naagawan ng hopya, bakit dapat daw may courtesy ang Kongreso sa Vice Presidente? Tama po yun! Kung maayos ang paggastos ng pera ng bayan, yun po ay hindi pera ni Sara Duterte. Milyon, dabing isang araw. Isang beses lang winidraw mula sa bangko. Kailangan sagutin na kahit sino nakaupo sa gobyerno, pag tinanong ka, paano mo ginastos ng pera? Hindi mo dapat minumura, hindi mo dapat inaastaan na parang ikaw may-ari ng Pilipinas. Diba? Duty mo yun. It's your constitutional duty. Diba? To respect the institution, to account for the money of the people. Pera po yan ng taong bayan. Kaya, pinapasagot sa kanya, saan mo gagamitin? Anong pinagamitan mo? At itong bagong hiningi mo, saan mo gagamitin? Confidential. Napakadali, confidential. Kung ako yun ang sabihin ko, sige ko ganito, executive session tayo, ipapakita ko lahat ng tunay na resibo, lahat ng tunay na pangalan, executive session. Walang media coverage. Napakasimple ang sagot. Ang problema, simula nung panahon pa rin ng tatay, na ang sabi, change is coming. Kaso mali ang spelling. Kasi scamming. Na-scam tayong lahat. SPA eh. Akala ko coming. Na-scam tayong lahat. Hanggang ngayon, ini-scam tayo. Ng Vice Presidente. Bilyon. Kaya ako nga, taya ng taya. Sa loto, dahil wala akong pera, hindi ako manalo. Diba? Ang ganda po ng ginawa na ko, napakaganda. Saludo sa kanila. May report, nagsasabing may corruption. Ano ang susunod na step? Kung may corruption, may nag-file ng impeachment proceedings, bida-bida kayo doon. Kailangan, ang gawin nyo, pirmahan nyo yung impeachment kasi napatunayan ninyo eh. May hearing. Magkano po ang pondo na ibinibigay ng pera kada hearing? Misweldo po yan. Misweldo pa yan. Tapos sasabihin mo, ay mo kang hindi ko na bill mag-impeachment kasi may eleksyon. Anong mahalaga? Eleksyon o kapakanan ng taong bayan? Kapakanan ng taong bayan! So, ibig sabihin, takbo na yung impeachment, dapat suportahan nyo yan kasi kayo nag-imbestiga. Kung talagang may nanakaw, kung talagang may violation sa konstitusyon, dapat dalhin sa Senado ang impeachment proceedings at doon desisyonan ng mga senador. Diba? Kaya yan, hindi yung, kasi wala nang panahon. Kami ang wala nang panahon sa inyo. Wala na kami panahon maghintay na yung kurakot, na yung walang ginagawang Vice Presidente ay nasa pwesto man. Kaya mga kababayan, may pera o wala, sabi sa akin, mga nagme-message sa akin, 80-80 ka, dos. Tinignan ko kayo sa sarili ko, baka naman meron. Wala naman. Sabi, lalangawin. Konti lang tayo. Sinabi ko kanina to. Kasi nagsisigaw na ako doon kasi gutom ako kanina eh. Pag gutom ka, hyper. Ang sa paliwanag dito, ang basta nasa tama ka, hindi mahalaga kung ikaw ay nag-iisa, 2, 10, 100, 1,000. Ang mahalaga, tama ang pinaglalaban mo. 10 billion nga kayo. Mali naman ang pinaglalaban nyo. O di sama-sama kayo sa impyerno. Wag po tayong mahiya kung konti, marami tayo. Maging proud po tayo kasi sa loob natin, sa puso natin, ito ang tamang pinaglalaban para sa taong bayan. Kaya sinabi po natin, maliwanag, Sara Duterte! Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang mamamayang Pilipino. Salamat. Maraming salamat, Kabunyog.
senatorial candidate David De Angelo, isang para sa kalikasan at siyempre para sa kabutihan. Ano? Yung mga kasamahan nating mga vlogger nagla-live eh. Nakita nyo, may partner ko dito. Nakikipag-cheese. Talagang vlogger ka. No? Ayan, nakita nyo, isa-isa lang natin. Message ba tayo natin? Siyempre, yung nasa unahan. Admin Sigaw. Rich! Ako yun. Admin Rich! Palakpakan naman! Aga. Wait lang yung person. Pwede bang pakipollow niyo na rin ako? May pro. Aga Picalizo ng para. Ali Buga! AID 28. Aling Marie! Nandiyan sa Aling Marie. Mamaya. Aling Marie. RJ Angel. Art Garcia! Himalita at Kalaman. Nandiyan ba sila? Baka pwede na. Wilson Man! Nasaan? Madali lang po. Para may stage tayo, no? Para-parahan. O, diba? Okay na kanil natin ito. Gawin natin stage ang pick up. Diba? Para talagang kita-kita tayo. Yung mga vloggers dyan, punta tayo dito. Para makapagsalita din. Para meron tayong t-shirt. Hindi, kailangan mo Yan. importante organic. Oo. Tsaka simula ito simula. Sir Benji! Kanina pa katahinahan. Habang Kanina pa ko ng 1:15 ay alas 2. Sir, nakanta ng ganito. Ayan po. Ano ba size niyo? Medium lang. Mamaya na baka magmangusay. Yan ang stage natin. Hindi, bigay mo na para suotin ko. Yan. Patawakan na. Sa taas na. Okay, dalawa. Oh, ayaw! Yan. Di ba? Mabuhay! Para-paraan, di ba? Hindi tayo pwede. Wala tayong pondo. Wala tayong, hindi tayo nanghihingi sa mga politiko. Kanya-kanya ano tayo dito, pamasahe. Kaya kahit yung stage natin, pick up the attorney and correct. At yun rin, Kaya wag na. tayo na natin. Pwede ba yung Para makita naman po kayo ng iba dito, yung hindi na po makikita ng iba, dito na po kayo. Dito na po kayo. Kunin niyo po, dito po kayo. Yan. Yan, ang ganda ng ating ang ganda ng ating stage. Ayan mga kababayan, kita niyo na ba kami? Yan, kita na tayo. Nasa ano tayo? Alin ko lang, may kakambing tayo dito. Si Ma'am Mildred, Ayan na, pero pinili. Hindi tayo bayad. Yes, tama. Wala tayong ganyan. Pero gusto natin na wala yung magnanakaw. Okay, saan ba tayo? At saka kanya-kanyang punta dito, walang hakot, walang mga buses, walang mga vans, walang mga pera na pinapamumudmod. Tayo ay punta dito kung saan loob. Diba? Yan, okay. Saan ba tayo? Kay Balita at Kaalaman. Nandiyan ba si Balita at Kaalaman? Okay na po. Okay, sino na? Si Ballpoint Man, nasaan? Si Banat Boy, Mantirig pa! Nasa Dubai. Si Basangero, Pangasero! sa Bangkasero, Si Batang Maynila Toys! Yan, maka-school yan, si Batang Toys. Benji Contreras, Kakenji Contreras, yan, Bisacol, ako, TV, ba, may Bisacol, Vlogger ng Bayan, Boss Roger TV! Boss Roger! Okay na. Boyer Antonio Jr., Di ba? Biyahe ni Koy! Chris Ulo, Kunak Soliman! Bobby Rick, Dante Maravillas! David D. Angelo, Si DJ Byron Music and Topic TV! Elski TV, Enzo Recto! Francis Balahura, nasan ka na? Francis Balahura, ayun!
Sila Ma'am Beauty nandun. Mamaya. May kakampings tayo doon. Mamaya, may mga... Go Philippines 3.0. Jake Magnus, JTV. JIM TV, Change the boundaries. Joseph TV 13, Joshua Corpus God. Joy TV Official, JR Astakaan. Junior Kakoti, Kakamping. Okay. Nasaan si Kakamping dito? Gas Casero Pagong TV, Kent Garcia. Lakay Regan, Lintoy Marcial. Makbak Pablo, Maestro Paul. Manepe, Si Mami Peg, nandyan. Mamita, startup. Startup na tayo. Mark Santos Gamboa, Mark Ramos. Member Ibarra, Mike Cervera. Mika Alicia, Munting Tinig. Nino Barsaga, Sila Kapitan Ninyo, nandito ba? Panarista TV, nandun siya, Inyolo. Papa The Channel, Papa Mel TV. Papa Tricks TV, Marami palang papa dito, no? Pops Rex Vlog. Yun, si Pops Rex. Nandyan. Tigua Binador, People's TV. Romeo TV Vlogs, Si Prince AJ. Sen TV Updates, Ryan Purka, Stephen Lee. Takelo Miyamoto, Si Pangilo kanina dito. Taplan. Pato Kausing, Punta pa lang dito si Toto, Taplan. kami, nandyan yan. TTLC, Tropang Ilonggo. Wasa Pilipinas, Nakalive. Yaya Piso. Sen Danga, At ang huling vlogger. Ang sambayanang Pilipino. So ngayon naman po mga kaibigan, meron tayong vlogger na magsasalita ng kanilang mga saloobin tungkol dito sa impeach Sara Duterte, no? So, tatawagin ko na po ang unang-unang vlogger na magsasalita. Walang iba kundi si Mame Peng! Mame Peng! Habang umaga si Mami Peng, nalalayan niya ng mga gentle boys. Yung ating may kakamping tayo dito, paupoy natin, kasama sila sa impeachment complex, sila Pilipitan, saka si Josie Dalilungan. Dito kayo, masaya natin, nagsasama-sama tayo. Andyan pa kayo? Okay? Mami Peng, kayo na po. So, ayun po, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, nung nagpauna ako kasi ganito lang yan. Sabi nila, kasi mga vloggers kami, di ba? Sabi nila, lalangawin yung rally nyo, hindi kalulad sa rally ng nakaraan. Totoo naman, kasi wala tayong milyon. Wala po tayong milyon. Tayo po ay kasi ito sa People's Power Monument, dala po natin yung pagiging Pilipino natin. Yung pangarap natin na magkaroon tayo ng isang bansang tahimik. Yun lang po. Actually, ito pong rally na to ay pinagkasunduan at kami ito nakakunti. Kami po ng mga Marcos loyalists. So bakit po tayo nagsama-sama kahit tayo ay magkakaiba ng paniniwala o magkakaiba ng mga kandidato? Kasi po, pagdating ng election, okay lang kung mag-away-away tayo. Pero paglaos po ng eleksyon, pag merong nanalo, dapat po mag-respeto rin tayo. Dapat po magmahalan tayo. Kasi ang Pilipinas ay ipagtatanggol ng mga Pilipino. Sino po yung Pilipino? Pilipino! Hindi lang yung loyalist, hindi lang yung kakampis, hindi lang yung DDS, tayong lahat. Kung tayo po ay magwawatak-watak, ano naman ang kaya natin? Kung tayo po ay nag-aaway-aaway, papaano na yung bayan natin? Okay lang, banatan natin yung balik sa gobyerno. Okay lang yan. Karapatan natin yan eh. Pero sana, pag wala namang mali, yung kapayapaan, ipagkaloob naman natin. Kasi tayong sani lahat ang nagugulo eh. So bakit po ako, no? Sabi nila, loyalist ka tapos hindi ka sumusunod kay PBBM. Ang sabi po ni PBBM, hindi po siya sang-ayon. Opinion niya sa impeachment, pero siya po yun. Hindi po tayo, opinion po ni PBBM yun eh. Ang opinion ko, sa kapayapaan, kailangan na po natin ang Sara. Bakit? Hanggat si PBBM ang presidente, hanggat si Sara ang pangalawang pangulo, hindi po tatahimik ang mundo ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung isang grupo na gustong maging presidente instant.
Hindi po ang presidente. So kung ayaw po nilang galangin ang termino ni PBBM, palayasin na natin. Okay, hindi dahil sabi niya naman, kasi loyal sa kanya pa natin na kami bongbong. Hindi po dahil doon, pero nakita niyo naman, sumagot ba si PBBM sa kanila? Wala pong nag-aaway na presidente at pangalawang pangulo. Wala, may inaaway. Wala pong nagpapatayan, katulad ng sabi ng angkor ng year 25, wala pong nagpapatayan, may gustong pumatay. Nagpapatayan. Si PBBM never nagsalita ng masama laban sa kanino man. Kahit sinong kalaban, never bumarinig na nagsalita ng masama yan. So paano natin nakukuha ang kapayapaan? Tanggalin natin yung magulo. Hindi natin kukusintihin yung magulo. Parang ano yan eh, basket of kamatis. Kung yung kamatis may isang gulong, anong gagawin mo? Ang galing mo kasi makakawalahan. Makakawalahan. So karapatan natin kung ano man ang ating pinagdalaban. Konti tayo tama. Eh, meron ba itong nag-donate ng milyon? Eh, ang alam ko, ang tag-ampat-ampat mga vlogger eh. Ang alam ko, ang nagbigay-bigay ng huli pa nga wala. At tuloyin mo ha, malapit na yung rally, ang pondo, 500 piso. Sandi sila Trinidad. Yung walang mag-volunteer hanggang sa nag-liba ko ng gisi nagbigay na yung mga vlogger. Nagkaroon ng pondo. Walang pambayad ng state. Walang pambayad ng stage. Kasi bakit? Kasi yung rally natin, organic. Walang pinilit. Walang hinakot. Wala nga tayong mapakain sa mga tao eh. So, nandito po tayong lahat, naging proud tayo kahit hindi tayo kasi ng nakaraan. Nandito tayo kasi ang pinaglalaban natin yung ating bayan. May pera o wala, tayo ay Pilipino, hindi lang po salita, maging sa gawa. So, maraming salamat sa inyo lahat. Yan, maraming salamat, Mami Pet. Oh, nandiyan na si Takero. Oh, yung mga vlogger, alam tayo, Takero ha. So, dagdagan lang natin ng konti yung sabi ni Mami Pet. Tama naman yun, di ba, Culet? Dapat na talagang tanggalin, hindi sa presidente. Yes. Alam nyo, wala naman, sabi ng mga admin, mga kababayan, hindi naman ito matter of politics eh. Matter of right and wrong. Ano yung tama sa mali? Kapag may naririnig ka nga, opisyal ng gobyerno, nagbabanta, napapatay ng tao in public, anong tawag doon? O di kriminal, di ba? We can agree to disagree. Iba-iba ang ating politika eh. O di ba? Nagtatalo-talo tayo sa mga issue. Okay lang yan. Pero huwag naman tayo magbantaan na papatayin kita. Oo, tama. Diba? Itong salot na Duterte, mga Duterte, sila yung nagpakalat ng kabastusan sa Pilipinas eh. Kaya naging bastos na ang mga Pilipino. Nakakalungkot. We can agree to disagree. Yan ang totoong demokrasya. Pero walang sakitan, wala naman sanang garapalan. Diba? Correct. So mga kaibigan, bago tayo mag-proceed, ating walang tinatawag dito yung isa pa namin MC, si Buting Tinig. Buting Tinig, pakikuha po yung inyong mic, nandun po sa tabi ni David D'Angelo. Kung nga pala, sige, ano sasabihin mo? Baka pwede nyo, pagpalitain natin yung madga, no? Kasi hindi na naman vloggers eh. Mamaya sila. So, mga kababayan, no? Isa-sign ko lang yung isang sinabi kasi ng opisyalis ng IMC na wala pa naman daw napapatunayan, no? Wala pa daw napapatunayan na talagang nagkasala itong si Sara Duterte. Pero, kita-kita naman natin, di ba, sa Quadcom, doon sa hearing, na katulad noong pag-disperse ng pera, ng confidential fund, sino ang dapat mag-disperse ng pera? Yung BPSG ba ni Sara o yung SBO? Sino? Oh, malinaw. So doon pa lang malina ang ginawa ni Sara. Marami pang pagkakamali pero hindi ko na i-discuss dito kasi andito ang ating mga vloggers na magdi-discuss ng lahat ng yan. Mga kababayan, pakilala ko muna si Munting Tinig.